para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo, ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun. Sunod yan. Ikaw nagtayo niyan, ikaw nga papasahod niyan eh. Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong eh, di ba? It means may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan natin tong ICI. Kasi napaka-importante na yung itinayong grupo ni Bongbong Marcos para mag-imbestiga ay televised. Isa po yan sa isigaw natin. Kasi kung hindi, magiging moro-moro lang yan, gastos lang yan, maliligaw lang sa tamang usapin. Dapat, yung investigasyon televised. Dapat, alam ng taong bayan, nakikita. Kasi pag hindi nakikita yan, hindi rin paniniwalaan, sayang lang, di ba? So, tingnan natin kung anong reaksyon ni Bongbong Marcos. Kasi ayaw nilang i-televise yan. Ha? Tapos, ang gusto nila, sila lang mag-iimbestiga tapos may resulta. Naniniwala kayo doon? Tinayo ni Bongbong Marcos, kaya bang imbestigahan si Marcos? Diba? Si Tambi, imbestigahan ba niyan? Hindi rin. Nakita na natin, pinagtanggol ni Claire eh. Diba? So alam na natin ang kagaganapan niyan. So paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Televise. Yan ang sigaw ng taong bayan. Ngayon, nagtataka tayo bakit tayo i-televise. Tinanong ngayon si Bongbong Marcos. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. However, she notes that it was up to the ICI to ensure this. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Ang gusto raw ni Bongbong Marcos, transparency. So dapat, lantad. Gusto niya lantad. Kita ng taong bayan kung ano siya. Transparent. Yan ang sabi. Kasi tagapagsalita to si Claire, di ba? Sige. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency. Walang Ayun, lahat ng investigasyon. Lahat, it means all. May transparency. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. Yun. Paano sila magiging transparent at hanggang saan ang transparency na gagawin ng ICI, sila na yun. Sa madaling salita, ayaw ng ICI ng transparency. Ayaw i-televise ng ICI. Sa madaling salita, iba yung sinasabi ng ICI, iba yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero tatandaan natin, paano nyo malalaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos? I-memorize nyo na ito. Kasi mangyayari ito eh. Ilang beses na po ito nangyari. Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng EDCA, pumasok ang EDCA. Hindi papapasukin ng ICI, pumasok ang ICI. Anong sabi niya may flood control? Walang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang pumasok ni isang baril sa loob ng KOJC? Saksakan ng daming baril. 5,000 pulis pumasok sa KOJC, nagstay doon na 16 days. Lahat may dalang baril, mahahaba. Hindi yung mga maliliit, mahahaba. So ano madaling salita? Ang gusto ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Pag sinabi niya, ayaw niya sa ICI, hindi papasok ang ICI, sigurado yun, papasok ang ICI. Ganyan po ang salita ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Ngayon, sabi niya, gusto ni Bongbong ng transparency, ayaw niya. At yun ang nangyayari. Tama ba? Yung gusto ni Bongbong Marcos, yun ang hindi nangyayari. Laging ganun. Lagi. 20 pesos na bigas? Wala. Yun pala, para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun. Sunod yan. Ikaw nagtayo niyan, ikaw nga papasahod niyan eh. Si Magalong nga napatanggal yung
Hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong di ba? It means, may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay hindi hawak ng executive. Hindi totoo yun. Hindi totoong independent yun. Oh. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. At sinusulong mo transparency. Tapos yung ginagawa ng grupong tinayo mo, ayaw ng transparency. Ayaw sabihin, ayaw i-televise. INC Executive Minister Eduardo Manalo earlier appealed for the ICI to be transparent not only with its findings Alam mo yung Iglesia ni Cristo gusto na ng transparency. Oh, ayaw. Ayaw talaga. but also Ayaw with the nila. process of its investigation. Manalo said the investigation should be open and witnessed by the public. ICI Executive Director Brian Keith Hosaka previously said the hearings of the commission are not being live-streamed to avoid the trial by publicity. Ay, nako, ang babaw noon. Dahil lang daw para hindi maging trial by publicity. Anong ginagawa nyo kay BPC? Sara, di trial by publicity. Yung ginawa nyo kay PRRD, trial by publicity. Di ba? Ano ba ang purpose niyang investigasyon na yan? Dalawa po ang purpose para sa akin. Mahuli yung mastermind, maibalik ang tiwala ng taong bayan. Pag hindi nyo tinelevise yan, hindi mahuhuli yung mastermind, hindi mababalik yung tiwala ng taong bayan. Yung dalawang importante, hindi nyo makukuha. So useless kayo. Inutil kayo dyan. Wala kayong silbi dyan. Di ba? Ito, it's very obvious. Si Bongbong Marcos ayaw magpaimbestiga. Kaya lalong tumataas yung haka-haka, yung opinion ng taong bayan, and we cannot blame them that Marcos is involved. Hindi lang dahil sa inutil siya at hindi niya alam ang nangyayari na nakawan sa gobyerno niya, but he is involved. He is actively protecting na hindi makarating ang investigasyon sa mastermind. Yan po ang opinion ng taong bayan, kaya galit na sila. Additionally, the INC leader urged the Senate to continue its probe into the alleged anomalous flood control Isa pa yan. Pambihira itong kung may Tito Vic and Joey na 8 Bulaga, may Tito Vic and Joey rin dito sa Senado. Si Tito, si Lacson, tsaka si Erwin. Ayaw na ituloy. Dapat ituloy nyo yung investigasyon dyan sa Senate. projects. The Senate Blue Ribbon Committee hearing originally set for Wednesday was postponed until further notice. Tingnan mo, postpone until further notice. Yan ang number 1. Yan ang emergency problem ng Pilipinas, yung baha na yan. Uubusin niya ng pera ng taong bayan. Tapos postpone until further notice. So kung hindi trip, hindi nyo ba nararamdaman? Obviously, ayaw makarating sa mastermind. Hanggang kay Diskaya lang kayo, mga gago. Ganyan ang gusto nila. Hindi nga nila gustong imbestigahan lahat ng kontraktor eh. Sila Diskaya lang eh. Due to the unavailability of documents needed within a week. Tingnan natin tong next. Ito. Totoo ba to? Ito sinabi ni Jay. Pinost to ng Para sa Bayan. At sinabi ni Jason sa 120 million unliquidated cash advance ni Laila de Lima. No receipt. 91 million confidential funds. So pag plinas mo yan, 211. Tama po ba? No liquidation vouchers. Nagmamalinis DOJ Secretary Laila de Lima. Totoo ba yan, de Lima? Ang lalakas ninyong manisi kay BP Sara. Ano kaya masasabi na naman dito nila Jokno? Ano na naman kaya masasabi dito ng mga dilawan? Paninira lang? Kaya nga tinatanong namin eh. Totoo ba to? At kung hindi totoo, wag lang yung i-deny nyo. Parang si Bongbong Marcos. Adi ka ba? Fentanyl. Diba? Ipaliwanag mo. Bakit nasabi ni Jay yan pero hindi totoo? Hindi yung i-deny mo lang. Kasi ipokrito ka. 10 na mga kasama mo mga dilawan, kung ikaw may ganyan, sisikay Sara, ay mas malaki pa palang unliquidated cash mo, walang resibo at confidential funds mo, wala ding liquidation. So pakisagot lang, Jonel, Laila de Lima, pakisagot lang po ito, ha? Huwag kang una, sagutin mo totoo, hindi. Kung hindi, paki-explain. Tingnan po natin to. Kaya naman, basahin lang natin ito, ha?
We have nothing to lose, sabi ni Kiko Barsaga, and billions to gain. Tomorrow night, we enter Forbes Park. Ato yan, ano yan, October 12. People Power, Marcos resign. Yan ang rally, ha? Oh, billions to gain. Hindi po natin kukuhanin yung billions sa bahay nila. Wala na yun. Hindi yan ang ibig sabihin ni Kiko, baka magsipunta kayo doon para may makuha kayong billions. Hindi po, ano yan. Ang buhaya, sweetik yan pagdating sa pera. Hindi na po, wala na po doon yung pera. Nandun na yan, nailabas na yan. Meron silang ano yan eh. Meron na silang pattern. Ganyan ang ginawa ng kanilang kanununuan. Inilabas ng bansa, di ba? Kaya nga galit na galit yung mga dilawan before dahil nailabas na yung bansa at pinababalik yung pera na i-deposit sa Swiss account. Di ba? Ganyan dilaw noon. Ngayon, iba na. Kinakain na yung tayo ni Bongbong Marcos ng mga dilaw. Kakahiya, no? Dahil sa sobrang hindi nila kaya kainin, hindi nila kayang manalo si BP Sara, kakainin nilang yung tae ni Bongbong. Ako hindi ko kaya yon. Halimbawa lang, sobrang lakas ni Leni Robredo at walang kandidato ang DDS. Hindi ako kakampi kay Bongbong at kakainin ko tae niya. Para lang talunin si Leni. Hindi po. Alam nyo, etong ano natin mga banateros, mga DDS, let's not compromise. Huwag natin gagawin yung ginawa ng dilaw. Pag mali, mali. Diba? Huwag natin, halimbawa sasabihin natin, ay hindi. Halimbawa lang to Halimbawa, ang makakatalo kay, kunwari, ang kandidato nila si Leni. Diba? Pero, gusto kong matalo si Leni. So, kampihan ko na lang si Sandro. Pero halimbawa, si Sandro magnanakaw. Adik. Kunwari lang, huwag kayong magagalit. Adik. Tapos, mamamatay tao. Kunwari lang, Tatahimik na lang ako. Ayaw ko na lang manalo si Sandro kaysa naman si Leni. Hindi po. Tayo, banateros, wag nating gagayahin yun. Wag po tayong kakain ng tae. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pag illegal, illegal. Nagigets nyo? Wag natin silang gayahin. Next po. Kaya naman, ito may isang wag nating gagayahin yung mga dilawan. Wag nating gagayahin, sabi ko nga, yung mga loyalista na kain tae, no? Pero gusto kong bigyan ng komentaryo ito sinabi ni Mark Anthony Lopez. Sabi niya, pakikasuhan na yan Congressman Bong Suntay. Kasi sinabi nito si Jesus Falsis na vlogger, abogado ata ito Sinabi niya may nagbe-vape daw habang nagsasalita si Kong Ungab. Ang sabi ni Mark Anthony Lopez, pa-require nyo na rin ng drug testing dahil parang laging hibang ang mga post niya. Pambira, abogado to, di ba? Ba't fake news? Hindi, sabi, sa totoo, hindi ko kilala to si Jesus Falsis na to Hindi ko nga napapanood ang vlog na ito Nakikita ko lang kay Mark Anthony Lopez, sabi niya, alam ko abogado to, sabi, nabasa ko. So, abogado, fake news. Di ba? Naku, pambira. Ano nangyayari dito sa mga to? Pero may punto si Mark Anthony Lopez. Ako, I agree. Sana lahat hindi ko alam kung sinong, pwedeng mag-organize nito. Lahat ng political vloggers magpa-drug test. Oo. Di ba? Kaya yan, hamon ni Mark Anthony Lopez, ibang na magpa-drug test na rin. Baka na rin to, kumakausap. Baka nakakausap na ito ng patay. Ay, nako. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman